Magandang tanghali mga kapatid. Ako po si Dr. Eric Domingo, Undersecretary for Health Regulation at Chief of Staff ng Department of Health. Pinagdiriwang po natin ngayong Setyembre ang Generics Awareness Month. At sa pamamagitan po ng mga selebrasyon na ito ay sinisigurado po ng Department of Health na mga generics na produkto at mga gamot ay mabisa, abot kaya at accessible po sa lahat ng mga Pilipino. At ngayong araw po ay palalawakin natin ang ating kaalaman tungkol sa mga generics na gamot. Noon pong 1988 ay naipasa ang Generics Act at nilalayon po nito na i-promote ang paggamit ng mga generics na gamot. At simula naman po ng 1994 ay sineselebrate natin tuwing Setyembre ang Generics Awareness Month. Ang generics na gamot po ay yung mga gamot na walang brand name. Ibig po sabihin, kung bibili tayo halimbawa ng sapatos, may mga sapatos o damit na merong pangalan na kasama. Ganon din po ang gamot. Meron pong mga gamot na merong branded name at meron naman pong walang brand name pero equivalent po yun at kapareho ang laman, wala lang po siyang pangalan. Ang branded po na gamot, kapag ito ay inilabas sa merkado, usually meron po itong proteksyon ng mga 10 hanggang 15 taon na hindi siya maaaring ilabas na generic. Pero kapag ang gamot ay matagal na pong nasa merkado at ginagamit na natin, ito po ay maaari na pong gawan ng mga generics na manufacturers at gagawan na po ng generic version. Pag po sinabi nating ang isang gamot ay generic, ibig po sabihin ang content po nito, yung active ingredient, ay exactly the same as yun pong nasa branded na produkto. Pareho din po ang timbang at pareho din po yung content nito. Magkakaiba po ang presyo ng generics at saka yung mga branded dahil po usually yung mga branded po natin na gamot ay galing sa malalaking kumpanya na gumagastos po sa promotion, gumagastos sa mas magandang balot at mas magandang distribution. Pero kahit po mas mura ang generics, pareho po ang content nito at pareho po ang epekto nito sa katawan ng tao. Ang DOH po, tsaka ang gobyerno, tayo talaga mandated na bumili ng generic na gamot. Kapag po tayo bibili ng gamot, sinisigurado natin na ang atin pong pag-bidding ay under generic name at para po makasali lahat. Pero doble po siyempre ang ating precaution. Number 1, kailangan po meron siyang Certificate of Product Registration. Meaning dumaan po siya sa FDA, sinuri siya, pagkatapos po pumasa lahat at saka nakakuha siya ng lisensya. Pagkatapos po yun, pag nanalo siya sa bidding sa mga government hospitals natin, bibilihin natin siya ng gobyerno at bago po siya i-release sa ating mga bodega, te-testing uli po siya ng FDA. Lahat ng gamot na kailangan ng prescription, hindi mabibili nang wala po tayong reseta, kaya generic siya or kaya branded. At kapag po nagreseta ang doktor sa inyo, kahit po minsan meron silang preferred brand na nilalagay, kailangan po nakalagay din doon yung generic na pangalan ng gamot at maaari nyo pong tanungin yan sa pharmacist o doon sa nagtitinda sa butika kung anong generic counterparts na meron. Wala pong pagkakaiba ang generic at saka yung branded product. Kaya po halimbawa, basta po ang reseta natin ay nakasulat sa generic, kahit iba-iba pong pangalan ng ibigay sa inyo, pare-pareho po ang epekto noon. Kung naumpisahan nyo sa isa, halimbawa, pagkatapos ay sinunod ang generic na produkto, maaari natin gawin yon dahil wala naman pong pagkakaiba yung active ingredient. Ngayon po, ang pinapayo natin sa mga kababayan natin, lalo na po kung medyo limitado yung budget natin, sa umpisa pa lang po, bili na natin yung generic na mas mura. Kasi mas importante po actually na makumpleto ang regimen. Kung ang nireseta po sa inyo halimbawa ay pang 7 araw, mas mabuti pong makumpleto nyo yung 7 araw dun sa murang gamot kaysa 3 araw lamang dun sa mas nakamamahal na gamot. Sana po wag tayong matakot sa generics. Karamihan po siguro ng takot natin ay dahil mga nababalitaan natin. Pero sa totoo lang po, mas masusi po ang pinagdadaanan na examination at testing ng mga generic na produkto. Lalo na po kung bibilin nyo ito sa government hospital o sa government pharmacy. More than the regular po ang ating ginagawang testing. Bago po namin ito ihanda at ibigay at ihain sa inyo, sinisigurado po namin ang kalidad at ang safety ng mga gamot na ito. Ako po muli, si Dr. Eric Domingo, ang inyong kaagapay sa kalusugan. Alagang kapatid.
nating crowning glory ang ating buhok. Kaya naman, hair goals ng halos lahat ng mga kababaihan ang pagkakaroon ng long, healthy, and shiny hair. Ang buhok natin tumutubo siya sa tinatawag nating hair follicle. So, ang isang hair follicle pwede siyang mag-produce ng isang hair strand, 2 strands, or sometimes 3 or even 4 strands for some people. Someone is born between 100,000 to 150,000 hair follicles, and may certain cycle ang buhok natin. Ang isang hibla, it will continually grow for about 2 years to 6 years. Yun yung tinatawag nating anagen phase or yung active growing phase. And usually, mag-rest yon for about 3 months. Yun yung tinatawag nating resting phase. And eventually, ipupush out lang siya ng panibagong hibla ng buhok. So that's how we get yung hair fall natin every day. At an average, it's acceptable to have mga 50 strands to 100 strands per day. At dahil mabusisi tayo sa pag-aalaga ng ating buhok, naging kakambal nito ang samut-saring paniniwala ukol sa pagpapanatili ng malusog at magandang tubo nito. Nagtanong-tanong kami sa ilan nating kapatid kung ano ang say nila sa nakagisnan nating hair myths. Una, mas mabilis tumubo at kumakapal daw ang buhok kapag palagi itong ginugupitan o pinuputulan. Totoo yun kasi mas mabilis humaba ang buhok at kumapal at napapalitan ng bagong buhok. Hindi po totoo na mas mabilis humaba ang buhok natin kapag napuputulan. Remember na yung hair natin outside of the scalp, lahat sila dead skin cells na or tinatawag nating keratin. So kapag ginupit mo ito, wala siyang bearing dun sa hair growth kasi ang buhok natin tumutubo siya from the scalp level or from the hair follicle. Dun lang may buhay na hair cells. Bukod sa pagkakaroon ng mas magandang appearance, nakatutulong naman daw ang pagpapagupit para maalis ang split ends na nagpapapangit ng buhok. Next hair myth, dapat daw gumamit ng shampoo sa pagligo araw-araw. Totoo yan para po maganda po yung buhok tsaka malinis po sa buhok. Shampoo is helpful para makontrol natin yung oil to avoid the dirt. Shampooing is in fact personal talaga siya, decision. I mean, ang shampooing magba-vary siya what type of hair scalp you have, what type of hair that you have. For those na merong oily scalp type, it's recommended na at least daily mag-shampoo. Pero we also encourage those people with oily scalp type na mag-shampoo frequently, even twice or thrice a day will be good for them. Pero for those with dry scalp or dry hair and dry long hair, acceptable yung every other day mag-shampoo. Magkatutulong din daw ang paggamit ng conditioner para madagdagan ang moisture ng ating buhok. Use of conditioner would, yes, depend on the type of hair that you have. Pero ang use ng conditioner naman, it's something that's optional. But also, this will help moisturize our hair strands. It's a good form of detangling your hair strands and also for those na merong dry hair strands as well. Isa pang haka-haka para naman sa uban o white hair, huwag daw magbunot ng puting buhok dahil lalo itong dadami. Hindi ako naniniwala dyan dahil yan ay kasabihan lang. Kaya pumuputi ang buhok natin dahil sa humihina ang nutrients. Yung pagkakaroon ng puting buhok ay nanggagaling ito sa factors ng genetics or also yung aging factor na natin. Ang pagbubunot ng buhok, hindi ito magbibigay ng mas maraming puting buhok in the future. So, when we age, mas nagkakaroon ng less production ng tinatawag nating melanin. So, that's the reason why you get white hairs. But there's also a condition we call as premature graying. It might start in their elementary days or in their high school days na nagkakaroon na sila ng a good amount of white hairs. This is something na namamana. Pero hinay-hinay lang po sa pagbubunot ng puting buhok mga kapatid dahil may masama rin itong epekto sa anit. Well, plucking of the white hairs, hindi sana siya harmful, but it can be harmful if done in a long period of time and frequently. Because this can cause yung mga tinatawag nating hair thinning or maybe in the future could actually cause scarring.
Para naman sa mga kababaihan na gustong magkaroon ng shiny hair, dapat daw i-brush ang buhok ng 100 times para mapanatili ang kintab ng buhok at kalusugan ng anit. Hindi po totoo yan kasi malalagas yung buhok mo pag palaging pinabrush mo yung 100% na 100. Brushing would be actually essential for everyday hairstyling, pero 100 strokes a day would actually be damaging to our hair strands. So mas magbibigay yun ng breakage or would cause for our hairs to have more split ends as well. We would usually recommend people to use yung mga wide tooth comb or paddle brush with ball tip, pero we would not recommend for you to use yung boar bristle brush as this may be harsh to our hair strands. O heto pa, masama daw itali ang buhok kapag basa ito. Totoo yan kasi nakakulot at nakakadami ng puting buhok. Our hair is usually weakest when it's wet. Yung pagtatali ng buhok or hair ties will actually cause more breakage for our hair strands. Usually, ang ponytail should be fine as long as it's not done too tight. Also, what would be more recommended would be yung mga hair clamps na at least loose lang siya doon sa hair strands. Matapos mabigyan linaw ang mga haka-haka tungkol sa ating buhok, may pahabol pang paalala ang ating eksperto para mapanatili itong malusog. For those experiencing hair loss, ang best to do is to actually seek consultation first. So we need to make sure if it's genetic hair loss or if it's temporary hair loss or it's something that's going to be permanent. Para alam din natin kung ano yung expectations natin, but most importantly, kung ano yung nararapat na treatments for you. Mga kapatid, huwag po ninyong kalimutan ang Alagang Kapatid sa radyo tuwing Lunes, alas 10 ng umaga at ang ating programa sa 5 tuwing Sabado alas 11 ng tanghali. Dahil ang aming misyon na maging tagapagbantay ng inyong kalusugan at tagapaglingkod ng mga nangangailangan, lalo pa po naming pag-iigihan. Muli, ako po ang inyong kapatid, Cheryl Quosim. Alagang Kapatid, ang Lunas na alay namin.